Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Christian Santo Domingo. Pass na din ako sa skill test at done medical na din. Palaki shoutout ulit sa next video mo. Sa congrats kabayan at ang susunod niyan ay approval. Congrats. At pangalawa ay si Jimar Importante. Pa-shoutout Kuya Pinong, palagi ako nanonood ng vlog mo. KLT22, kakatapos lang magpa-medical. Sana pala rin dyan sa South Korea. Oo naman kabayan. Basta lalaki ay 100 o 99.9% na makakaalis yan. Huwag kang mag-alala. Makakarating ka dito South Korea basta lalaki. At pangatlo ay si Richard Maravillas. Ito si Richard Maravillas ay matagal na rin nanonood sa aking YouTube channel. At idol pa shoutout po, lagi po ako nanonood ng mga video mo. Idol, waiting po ako ng data now. Kakapasa ko lang kahapon ng medical ko at requirement sana magkadita na kahit bukas. Salamat. Ang video ko ngayon ay para dun sa mga ibang katanungan. Unahin ko tong isang katanungan ng ating kababayan na ilang years daw ba na pwedeng magtrabaho dito sa South Korea. Dito sa South Korea, kapag yung hanggang second entry kasi dito pag EPS factory worker hanggang second entry. Katulad ko, ito, ipapaliwanag ko sa inyo, halimbawa, first entry mo, kasi ang tinatawag na first entry dito sa South Korea as a EPS factory worker ay tinatawag na regular worker. First entry. Pagdating mo dito sa South Korea, ang nakalagay sa kontrata mo ay 3 years. Ngayon, pagkatapos ng 3 years o bago matapos yung 3 years, ay i-renew ka ng amo mo ng 1 year and 10 months. Pagkatapos ng 1 year and 10 months, kung pwede ka pang pabalikin ng amo mo, ang tawag na dun ay sincere worker at wala na yung exam. Wala ring age limit ang sincere worker. At pagbalik mo dito sa South Korea, another 3 years ulit yon. Tapos bago matapos ulit ang 3 years, ay i-renew ka ulit ng amo mo ng 1 year and 10 months. As sincere worker. Bali, E9 visa. EPS worker, E9 visa. Bali, suma total ay 4 years and 10 months plus 4 years and 10 months equals 9 years and 8 months. Yan yung hangganan kung ikaw ay E9 visa o yung tinatawag na EPS factory worker. Ngayon, kung gusto mong magtagal dito sa South Korea, kung gusto mong habang buhay ka na magtrabaho dito hanggang magsawa ka, ay pwede kang magpalit ng E7-4 visa. Yun. 1 to sawa ka na hanggat kailan mo gusto. E7-4 visa na ang tawag doon. Yung 9 years and 8 months na hangganan ng isang EPS factory worker, yun ay, ikaw yun, ang hawak mo na visa ay E9 visa. Ay may isa tayong kababayan na nagtanong nga na ilang years ba daw ako magtatrabaho dito sa South Korea. Natapos ko na yung 4 years and 10 months as regular worker. Tapos nakabalik nga ako dito noong 2023 as sincere worker. Ngayon, kung tatapusin ko yung kontrata ko as sincere worker na 4 years and 10 months, bali matatapos ako ay year 2028. Diba, ang sabi ko kanina, as ang E9 visa ay 9 years and 8 months lang. Ngayon, ang nangyari dito kasi sa amin, bali yung unang contract ko as regular worker ay inabot ako ng 5 years and 10 months. Bakit ako inabot ng 5 years and 10 months dito sa Korea? Dahil doon sa nagkaroon ng COVID-19. Lahat ng matatapos ang kontrata ng COVID-19 ay binigyan kami ng special extension dahil sa COVID-19. Hindi kami pinauwi. In-extend kami ng 1 year. Dapat sana ay May 2022 ako uuwi
Ang nangyari, nakauwi ako ay May 2023. Ano? Pero nakabalik ako as sincere worker. Ano? Bali yung regular worker ko ay inabot ng 5 years and 10 months. Tapos ito, pagbalik ko dito, ang unang kontra ko nga ay 3 years. Tapos, bago matapos yung 3 years ko, i-renew ako ng amo ko ng 1 year and 10 months. Bali, ang suma total ay parang halos aabutin ako dito ng 10 years and 8 months kung tatapusin ko hanggang 2028. Ngayon, may nagtatanong kasi ang nakalagay sa rules ng DMW at HRD Korea, pag ikaw ay nakapagtrabaho dito sa Korea ng more than 5 years, ay hindi ka na makakabalik. Pero bakit nakabalik ako? Kasi ang nangyari sa amin nung in-extend kami ng 1 year dahil sa COVID, yun ay hindi kasama sa batas. Ano? Ang nakalagay lang talaga sa yung kontrata lang talaga ay 4 years and 10 months. Binigyan lang talaga ng special extension para sa COVID. No? May batas na ganun na pag naka 5 years ka dito sa South Korea, ay hindi ka na pwedeng makabalik. Ano? Kaya nga ang ginagawa nila ay 4 years and 10 months lang. Ano? Para makabalik ka dito. Pero baliwala yung 1 year na yon na extend na special extension dahil sa COVID. Kaya ako nakabalik dito. Kaya dun sa mga gustong magtagal dito, na magtrabaho dito sa South Korea, kung gusto nyo kahit mga 20 years, pagdating nyo dito, sabihin nyo sa amo ninyo na gusto ninyong mag E7-4 visa. Kasi ang E7-4 visa ay yan yung for life ka na magtatrabaho dito. No, hanggat gusto mo. Pero kung ayaw mo naman at nagsawa ka na, pwede ka naman nang umuwi. Ito namang sitwasyon ko ay talagang tatapusin ko na lang hanggang 2028. At sa totoo lang ay ayaw ko na rin talaga. Dahil siyempre may ipon na rin naman ako, may naipundar na rin naman ako. At unang-una ay medyo may edad na rin ako. Kasi kung tatapusin ko yung kontrata ko hanggang 2028 ay nung itong year na yan at 2028 na yan ay nasa 49 years old na ako. Kaya medyo nahihirapan ako sa lamig dito. Talagang ang inayaw ko talaga dito yung taglamig. Napakatagal matapos. Siguro kung medyo bata pa ako, kung mga 31 years old o 32 years old, ay maaaring mag-E7 pa ako. Pero mahirap na kasi pag nagkakaedad na eh. Saka medyo mahina na ako pagdating sa lamig. Pero mahirap magsalita, pero yun talaga yung gusto ko na. Pagtapos ko ng last contract ko ng 2028 ay uuwi na talaga ako. Pero mahirap pa rin magsalita ng tapos, pero yun yung gusto ko talaga. Uuwi na ako sa 2028. Isang nagtanong din, paano kung 37 ka na at nasa roster na mag-wait pa ba o mahirap nang ma-hire? Ito mga kabayan ay walang problema. Basta nasa roster ka, nandun yung pangalan mo sa pamimilian, may approval ka, kahit 37, 38, 39, 40 years old, ay may pag-asa pa rin magka-employer. Basta may approval ka, nandun ka sa roster. Nitong nakaraan lang ay may babae na naselect na 40 years old. Ano? Paano siya bakit 40 years old siyang naselect? Ano? Ibig sabihin nito, nung pumasa siya sa EPS topic exam, nung nagka-approval siya ay 38 years old na siya. Ano? Nagka-approval 38 years old. Ngayon, ang validity ng approval ng exam ay 2 years. Kaya siguro siya ay 40 years old nang naselect dahil siguro baka malapit nang matapos yung validity ng approval niya saka siya naselect. Kaya siya ay 40 years old na nang nagka-employer. At yung isa ding nagtanong na kung pwede ba daw mag-apply dito sa South Korea yung may hearing loss. Ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko sa hearing loss ay nawala ng pandinig. Kaya pinakamaganda mong gawin ay pumunta ka sa DMW para itanong mo yung sitwasyon mo na yan kung pwede kang mag-apply dito sa South Korea. At dun sa isang kababayan natin na nag-request ng video ko na tungkol sa mga pagkain namin dito sa kantin, sa
pagkain namin sa araw-araw ay wala pa akong magawang vlog tungkol sa pagkain namin dito, pero may ginawa na ako niyan dati. Kasi yung tagaluto namin sa kantin, yung matandang Koreana ay nagpa-opera ng paa. Isang buwan siyang mawawala. Isang buwan siyang wala dito at araw-araw ay umu-order lang ng pagkain sa labas yung amo ko para may makain kami.